Nagsimula sa isa, naubos ang 5, hanggang umabot ng 15. Pagdating ng 20, hindi na makatayo. Busog na busog, lubog na sa pagkaupo. Yan na nga ba sinasabi, hindi naman babae. Pagdating sa mga needle, sir, mayroon bang ano yun? Kasi wala kaming idea sa ano yung mga... Kasi di ba yung mga numbering yan? Ilang Oo. sa machine, Ano lang naman kung gaano kakapal. Kumbaga, wala lang. Napakasimple lang naman nun. Kung 3, edi 3 needle. Kung 5, di ba 5 needle? Baga mas marami, mas makapal. Depende sa kailangan ng design. So, di naman siya komplikadong aralin. Depende lang sa kung ano yung design. Yun lang yung mga needles na gagamitin mo. So, minimum of ilang needles yung pinaka-konti? Isa? Isa. Pagka maliit lang. Pero pag malaki, minsan gagamit ka ng mga 5, 6. Pagka malaki yung Yung tattoo. 5, 6 na yun, sabay-sabay na tumuturok? I mean, 5 magkakaibang size. 5 magkakaibang size. Pero yung may mga needle na kunwari, 6 na piraso na needle, sabay-sabay natutusok yun. Kumbaga ganun. Depende sa kapal. May mga, minsan may, kunwari, kung kailangan talaga makapal, may mga 32 na needles na magkakapatong, ganyan. Sabay-sabay tutusok yun. Siguro yun yung pagkukulayan mo na. Pagkukulayan mo na. Sakit. So, ano naman, yun. Kukulay. Ba't hindi mo pa ba kunukulayan yun? Tol. May feel mo yung mga space na malalaki. Diba kasi magdodrawing ka ng black line. Sa gitna nun, kukulayan mo ng... Kaya ganun kakapal. Alam mo, tama na kasi artist kasi ako. Kasi ako rin ako. May kanya-kanya din kayong, may kanya-kanya din kayong mga technique niyan ng mga iba't ibang artist. Oo, parang yung technique, parang iba siya eh. Bawat artist may kanya-kanya na hindi mo na maituturo or... Kumbaga, mapupulot mo lang din Oo, as an artist. Bahala ka na kung paano mo siya kokopyahin o tatapon mo na lang. O gagawa ka ng bago. Di ka gagawa ng bago. Pag along the way, pag nagtatattoo ka, parang ikaw na kasi makaka-discover nun eh. No. Parang Para mas fit sa akin to. Oo, di ba? Kahit sa namang industry, kumbaga parang pag nagsimula ka, mangungopya ka. Kumbaga may gagayahin kang technique. Kasi nag-uumpisa ka pa lang, wala kang idea masyado eh. Pero pag tumatagal, parang nagkaka-develop pa na rin ng sarili mong technique. I-shot mo! Di ba? Na ikaw lang nakakaalam or yun, tama, ikaw lang nakakaalam or ikaw lang gumagawa kasi parang doon ka komportable. Kumbaga kahit maraming technique na iba-iba, pero magpo-focus ka sa technique na kung saan ka komportable. Di ba? Yun lang naman yun. Kumbaga hindi naman siya komplikado. Kumbaga habang tumatagal, kumbaga nagsimula ka, kumukopya ka lang, kasi hindi ka naman marunong, wala kang alam. Excuse me. Along the way, habang natututo ka, nakaka-develop ka ng sarili mong technique. Ang sarap! Although may mga iba't ibang klaseng technique na pwede mong gayahin, mag-focus ka lang sa technique na gamay mo na doon ka na lang pa kasi doon ka komportable. Yun lang naman. So, hindi naman siya ganun komplikado na kailangan mong maging magaling sa iba't ibang technique. Meron ka ding dumating ka rin sa point na parang merong in-idolize ka rin ng artist na ang ganda Naman, ng ang dami. na ito. Oo naman, ang dami. May mga ano na. Hanggang ngayon, syempre. Actually, may mga project akong sisimulan na kapareho ng ina-idolize ko. So, parang sa Pinas, wala pa siya sa Pilipinas, nasa UK pa lang siya. Yung ganong klase ng style, dadalhin ko siya dito sa Pinas. Parang, yun, parang sa Pinas, hindi pa siya ganun ka-popular. Pero parang gusto ko ako yung isang tattoo artist na magsisimula ng ganong technique. So, parang yun din naman, parang non-stop kasi na ano yan eh, na di mo naman pwede sabihin na, mahusay na ako. Diba? Na wala na akong kailangang galingan pa, wala na akong kailangang i-idolize pa. Kumbaga, pag may nakita kang isang artist na nag-inspire pa rin sa'yo, kung gusto mo siyang gayahin or kung gusto mong ma-adapt yung technique niya, gagayahin mo siya kasi idol mo siya. Wala namang problema doon as long as na hindi pa rin nawawala yung sarili mong identity. Kumbaga, may sarili kang technique, may sarili kang style. Pero kung gusto mong mag-explore sa iba't ibang style at may nakita kang artist na mahusay sa ganung style at mas mahusay sa'yo, i-acknowledge mo na mahusay siya ng artist, di ba? Hindi mo pwede sabihin na, ako mahusay. Hindi ko na kailangan mag-try ng iba't ibang style, di ba? Hindi naman ganun eh. Kumbaga kung makakita ka ng ibang artist na mahusay sa'yo, tapos ma-inspire ka nila at gusto mong gumawa ng sarili ng ganun or gusto mong gawin din yung style nila, siguro okay lang naman yung walang problema. Saan ba yung parang para sa'yo, yung pinaka maraming mahusay na artist sa bansa? Tattoo artist? Feeling ko America or Europe. Kasi sa kanila parang bawal ang may matindi yung copyright. Tsaka matindi yung copyright doon. Kumbaga parang pwede nilang kasuhan yung isang artist or yung isang parang sa music, pag may copyright ng music nila, parang pwede nilang i-demanda
parang nangyari yung kay Randy Orton yung wrestler si Randy Orton. Parang may isang design na ginawa ng artist pero itinato sa kanya. So, kinasuhan ng artist si Randy Orton kasi ginaya yung design niya. So, may parang legal na na proseso na pwedeng kasuhan ng isang artist pag ginaya yung artwork niya. So, ang tendency kapag nasa isang bansa ka na matindi yung copyright, mas magiging magpupursige ka ng gumawa ng sarili mong style or maging mahusay kasi bawal ang mangopya. Unlike sa Pilipinas or sa sa ibang mga third world Walang- country na wala namang copyright, kumbaga pwede lang sila mangopya ng mga kopya. Maraming magagaling pero hindi ganun kagagaling kasi kopya-kopya lang eh. Kahit naman ako mahilig nangongopya lang din ako eh. Pero kung nasa isang lugar ka na yung competition is bawal mangopya, kailangan maging porsigido ka na maging mahusay Isip ka rin. Oo, di ba? Baga kailangan mapipilitan kang gumaling kasi bawal ang mangopya. Sa Pilipinas, wala namang batas sa pangongopya. So, maraming magagaling sa atin pero alam mo yun, parang hindi pa rin ganun kahus. Parang bihira pa nga lang sikat sa atin. Parang, Wangod lang. oo, di ba? Wangod lang. Kasi, actually, may sarili siyang style kasi. Oo. Baga, sikat siya dahil di siya dahil sa mahusay. Kumbaga, may signature siya na may identity. Yun, yung kagaya na pinag-usapan natin kanina. Kumbaga, bihira ang tattoo artist sa Pilipinas na may identity. Kasi mahilig tayong mangopya. Unlike sa Europe or America na bawat artist may kanya-kanyang identity. Kaya mas marami sikat sa kanila. Napipilitan sila eh. Oo, napipilitan sila magkaroon ng identity kasi bawal sila mangopya. Yun ang Paano naman sa Pilipinas yung may identity crisis? Ganun pala sa iba, no? Kung yung certain design, isa kang kailangan tattoo artist, sa'yo lang yun. If Oo. kukunin mo yun, magbabayad ka siguro. Oo, makakasuhan ka nun. Copyright yun eh. Oo. Papaalam ka, magbabayad ka sa Oo. totoong may-ari. Oo. Baka yung kay Conor McGregor, yung sa likod niya, tattoo na yan. Oo. Tapos Bawal. kinopya, pares na parehas. Kaso, no? Kaso yun. Pero pag kinopya sa Pinas yun, walang kaso. Wala namang Ireland dito. Ay, di punta sila sa Pinas para, Oo, diba? pwede. So, pinatuto eh. Punta ko, kumuha ka kaso sa Philippines ko ito pinatato. Hindi kilala yung nagtato doon. Oo, di ba? Oo, di ba? Tama. Wala kasing identity ng mga artist dito. Yun ang Which is, mali ko. hindi rin okay na wala tayong copyright na law o na batas. Oo, pabor sa inyo yun na sige kahit labo-labo tayo. Ako sa totoo lang, nung nag-uumpisa ako, pabor na wala. Kasi, syempre, hindi naman ako mahusay agad. Baga, Kasi parang mamagawa mo yun, may freedom ka na kumangopya. actually, up until now, nangungopya pa rin ako kasi mahirap kumita ng pera na kumbaga paragi ka lang original. Baga hindi ka kikita ng original. Baga kailangan mo rin mangungopya eh. Pero at the same time, baga parang mo na lang din, baga may sariling mo na lang din, kahihiyan or something. Kailangan may original ka rin naman kasi tinatawag mo yung sarili mong artist tapos wala kang isang katitik na originality, di ba? Balance naman. Wala na yung produce. Balance naman. Baga, Yung isa pang survival. Oo, Yung- tama. Isa pang survival. Mangongopya ka para makasurvive. Ah, Pero, siyempre, may meron ka pa rin para sa'yo. may original ka pa rin dahil artist ka eh. Ah. Diba? May pride ka pa rin as an artist, Ah. diba? Na kailangan may original ka. Pero kung original ka lang hindi ka makakain. Pero kung magkakaroon ng batas about sa copyright, siguro okay lang din naman para at least Ano naman ma-feel. marunong ka na eh. Oo, diba? Sabis ka na eh. Mapilitan gumaling ang mga tattoo artist sa Pinas. Tsaka yung mga tao rin, selected yung mga gusto nila, yung mga papatato nila. Oo. Kunwari sa'yo kung papatato, Oo. may portfolio ka. May portfolio na. Para makita pala ng mga tao, ay, nagpatato kay Oo, to. Diba? tama. Kasi intellectual properties pa rin niya eh. Totoo yung mga Pinay mahilig mga opera. Kunwari, patato ka mang inasal. Oo. Kaya ba bagul na gagawin mga inasal ang putek. Wala na sabihin, hindi original. Argin dulo eh. Parang, Lalo, hindi lang sa art, kahit sa music, mahilig tayo mga opya, di ba? Ano yung font mo, Jollibee, no? Font niya, Jollibee, gago, hindi pa